Tayo sa napakagandang island ng Greece at ipakikita ko sa inyo yung mga paraan kung paano makakaakyat sa ibabaw niyan at yung makakatipid din tayo. Dito tayo ngayon sa Santorini, Greece, isa sa pinakamaganda at pinaka-authentic na lugar dito sa buong mundo. Kaya kung makikita nyo kung gaano kaganda ang nasa likuran ko, makikita nyo ang mga iba't ibang uri ng mga bahay nila na dinamitan ng marmol o puti. Ito yung talagang original. Ngayon, pupuntahan natin at aakyat tayo sa pamamagitan ng donkey o kaya ng cable car. Titingnan natin kung kaya natin umakyat at tutuklasin din natin ang mga iba't ibang uri ng pagkain tulad ng mga Greek salad, souvlaki at iba pa. Ngayon, malapit na kaming lumaong, kaya tara, samahan nyo ako at tuklasin natin ang kagandahan ng Santorini, Greece. Alam nyo ba na may mga paraan para makakyat tayo sa ibabaw ng bundok na ito? Yon ay ang pagsakay natin sa cable car sa halagang 6 euro ay mararating na natin ang ibabaw nito. At pwede rin naman tayong umakyat sa pamamagitan ng paglalakad. Yun nga lang, pag mainit, kailangan nating magdala ng tubig at para hindi tayo ma-dehydrate. At ganun din yung pagsakay sa donkey. Kailangan din nating mag-iingat dahil hindi natin alam kung ano yung mga attitude ng mga donkey ito. Pero may mga kasabay din naman tayo mga handler o yung mga kutsero na mag-guide sa atin. Sa halagang 10 euro ay makakasakay tayo sa pamamagitan ng mga donkey ito. Ito tayo ngayon sa harapan ng mga donkey o crossbreed na kabayo. Kaya makikita nyo kung gaano kalaki ang kanilang mga crossbreed na donkey. Ngayon aakyat tayo sa taas at ang sabi ng mga kutsero dito, 10 minutes bago marating ang taas. Tatlong uri ng paraan para makaakyat sa taas. Kung hindi donkey, pwede rin tayo mag-cable car at pwede rin tayo maglakad. Pero sa ngayon, susubukan natin yung traditional way ng kanilang pag-akyat sa pamamagitan ng mga donkey nito. Ayan, sumakay na tayo ngayon sa donkey. Nandito tayo ngayon sa Santorini. Ito, sakay tayo ng isang puting crossbreed na donkey. Ayan, makikita nyo kung gaano siya kalaki. Bakit tayo ngayon at titingnan natin ang kagandahan ng Santorini, Greece. Medyo matatakot ka rin dito sa pagsakay dahil ang nasa kabila kong side ay bangin. Ayan, makikita nyo naman siguro na yung ganda ng Santorini, yung pinaka-view niya. Pero delikado rin dahil anytime, pag sinumpong to, wag naman sana, pwede tayong itapon dito sa kabilang lugar. Pero ang alam ko, itong donkey to, sanay na itong mga to. Kumbaga, working donkey itong mga to. Alam na nila kung saan sila pupunta. Kaya, safe naman siguro. Kaya yan, napakaganda ng lugar. Kung mapapansin niyo na sabay-sabay kaming umaakyat ay ito yung mga sistema ng mga kutsero dito dahil ang bawat isang kutsero dito ay 5 hanggang 10 kadangke ang kanilang pag-aari. Ngayon kung mapapansin nyo rin na may mga makakasalubong kang pababang donkey, so mag-iingat ka rin dahil sasalubong sila sa'yo. At kung makikita mo naman yung panoramic view ng lugar na ito ay mapapawaw ka talaga sa ganda dahil ito yung mga iconic places na tinatawag. At kung iikutin mo rin yung lugar dito ay napakarami palang turista at makakakita ka rin pala dito ng McDonald's at mga iba't ibang uri ng mga restaurant. Natapos natin mag-donkey, titikman naman natin yung authentic Greek salad nila tulad nito. Makikita nyo yung feta cheese, bell pepper, onion, olives, tomato, yugog. Napakasimple lang, pero ito yung authentic, ito yung original sa Greece. At ito naman yung chicken and pork gyro. Isa rin sa mga kilalang pagkain na dito. At titikman natin kung gaano kasarap ang mga ito. Tikman na natin yung Greek salad na pinagmamalaki ng Greece dito sa Santorini. Tikman muna natin yung feta cheese nila. Masarap, hindi gaano kaalat. At pag-combine natin yung mga gulay.
refreshing ang lasa, napakasarap ng kombinasyon. Kaya tikman nyo ang sarap ng Greek salad na to. Tikman naman natin yung pork gyro nila. Simple lang din ang ingredients. May french fries, lettuce, may tomato, at higit sa lahat yung pork nila na marinated na rin. Kaya ito, tikman natin kung gaano kasarap. Yung pita bread nila, kung gaano kalambot at gaano ka-crispy yung labas niya. Tama-tama yung lasa niya. Ang nagdala dito yung kanilang tzatziki sauce. Maganda yung kombinasyon at napakainit at fresh ang mga vegetable nila. Kaya subukan niya at napakasarap. Pagkatapos natin kumain dito sa lugar ng Pira, tayo naman ay pupunta sa lugar ng Iya. Ito na yata yung pinakamagandang lugar na matatagpuan natin sa Santorini. At ito rin yung mga bucket list ng mga turista. At kung makikita natin ang Iya ay napakarami nating makikitang mga blue dome doon. Ngayon ay pupuntahan na natin yung bus terminal at magtatanong tayo kung magkano ang pamasahe dito. Kung makikita nyo, napakaraming turista na naghihintay ng mga bus at napakarami rin namang mga bus na matatagpuan dito. Nakasakay na nga tayo ngayon at sa halagang €1.60 ay makakasakay tayo sa bus na ito. At sa loob lamang ng 20 minutes ay makakarating na tayo sa lugar ng Iya. At kung makikita mo, napakarami pa ring turista na naghihintay ng mga bus at hindi lang natin alam kung sa Iya sila pupunta. Pero ngayon ay papunta na tayo at kung makikita mo yung mga dinadaanan natin ay masasabi natin na sa bawat sulok ng lugar na ito ay napakaraming turista. Ayan, kitang-kita na natin ang karatula papuntang Iya. Ang ibig sabihin nito ay malapit na tayong makarating sa ating pupuntahan. At kung makikita mo yung panoramic view ng lugar na ito ay mamamangha ka sa napakagandang nakikita natin. At kung titingnan mo rin ay napakalalim at nakakatakot din dahil malapit lamang tayo sa bangin. At kung makikita mo yung mga bundok nila ay masasabi natin na wala namang halaman o wala namang mga puno dahil nga maraming active na volcano ang meron sila dito. Nakarating na nga tayo sa napakagandang lugar ng Iya at sa loob lamang ng 20 minutes galing tayo sa Pira ay makakarating tayo dito at papasyalan na natin yung napakaganda at napakarami nilang mga blue dome. At kung makikita mo yung panoramic view nila ay mamamangha ka. At ito lang yung mga nakikita natin sa mga posters o yung sa mga magazine. At hindi ka magsasawang tingnan ang napakagandang view ito. Kaya nga mag-ikot-ikot pa tayo at pasyalan natin yung mga magaganda pang mga blue dome na pwede nating makita dito. At pupuntahan nga natin dito yung kinikilala o yung pinipilahang blue dome na halos dito sila nagpapapicture at kilalang kilala to dito sa lugar na ito. Kaya samahan nyo ako at puntahan na natin. Makikita nyo yung pinakasikat na blue dome dito. Ito yung mga highlights na lugar, mga bucket list natin. Kaya kung pupunta kayo dito, ito pinakamagandang site. Pagkatapos nating pasyalan ang napakagandang lugar dito sa Iya na napakadaming magagandang dome, kumain naman tayo ng napakasarap na gelato dito sa lugar na ito. Kaya samahan ninyo ko. Bumili tayo ngayon ng ice cream o yung tinatawag na gelato dito sa Santorini. Tingnan natin yung baklava flavor niya. Tingnan natin kung gaano masarap niya. At sigurado magkalang-init na katawan natin dahil mainit ang panahon ngayon. At bababa kami ngayon, hindi kami sasakay ng donkey. Ito, nakabili na tayo ng gelato dito sa Sotos Gelatin. Titikman natin yung masarap nilang gelato na flavor na baklava. Tikman natin. Ayos naman ang lasa niya. More on cinnamon flavor. Hindi masyadong matamis. Ayun, kaya subukan niya masarap. Napadaan nga ako sa tindahang ito at nagpagawa nga ako ng chicken gyro. Ito yung version ng doner kebab sa Turkey at ganun din ang shawarma sa part ng Middle East.
Bili tayo ngayon ng chicken pita gyro. Ayan, makikita nyo kung ano yung mga laman niya. May vegetable tulad ng lettuce, tomato, chicken, french fries, at ganun din ang tzatziki sauce nila. Titikman natin kung ano yung pagkakaiba nila sa Athens kumpara dito sa Santorini, Greece. Halos hindi rin sila nagkakaiba ng nasa sa tinikman ko sa Greece, sa Athens. Halos parehas lang din sila. Parehas na malambot ang pita bread nila, juicy ang chicken, at maraming gulay. Kaya subukan nyo at tikman ang chicken gyro na to. Bago natin tapusin ang vlog na ito ay pasukin natin ang maliit na simbahang ito, at ito ay isang Katoliko, at kung makikita mo ang loob nila ay napakaganda ng architecture at masasabi natin na unique ang simbahang ito, at mapalad tayo dahil nakarating tayo sa lugar na ito. Dito na natin tatapusin ang ating video dito sa Santorini, Greece. Kaya hanggang dito na lang, at maraming salamat